Yes! Alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po, abay, itong si Lolo nyo Chavit, abay, meron daw pong ibubulga. Oo, ang sabi ni Jason Sayan. So basahin natin tong post ha. 2 p.m. sa Club Filipino, ibubulga ni Government Chavit ang lahat ng katiwalian sa gobyerno ni Marcos Jr. Abay, parang meron tayong naaamoy. Parang napaghahalataan. Itong si Ninong Chavit Sison na para bang biglang naging active sa politika. Yan ba yung resulta kapag ang tao ay hindi napagbigyan sa kanyang mga kagustuhan? So ngayon, itong si Singson, meron daladalang papreskon. Which is ang aims noon, mga minamahal, ay isigaw Marcos alis. Ang tanong, sino yung gusto mong ipalit kung gusto mong tanggalin itong si President Bongbong Marcos? Alam mo, Chavit, tawag, ang plastic mo, oo. Kunwari ka pang anti-corruption ka, pero sa totoo lang, hindi para sa bayan ang pinaglalaban mo. Oo, kundi sa pansariling interes mo lamang mismo. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon ka lang nagsalita na parang tila baga ang tunog, desperado? Kasi kung talagang matagal ka ng galit sa korupsyon, dapat matagal ka nang nagsalita. Ang taas ng double standard nila, no? Mga minamahal. They are, they are angry. Dito nga po sa korupsyon ng bansang Pilipinas, especially sa mga flood control anomalies. Diba? Galit ko na sila. Pero ang taas ng double standard nila when it comes to Vice President Sara Duterte. You know what? They hate corruption, right? Yes. Pero hindi nyo man lang kinall out yung ghost project sa panahon ni Digong? Hindi nyo man lang kinall out itong 125 million ni VP Sara Duterte? Yung 51 billion ni Pulong Duterte, hindi nyo man lang yan kinall out? Ang tatarantado naman ninyo. Ang kukupal naman ninyo, mga boss. Yang mga galawang yan, halatang mga hindi yan napagbigyan sa mga gusto nilang pwesto dito sa ating gobyerno. Kaya ang ginagawa nila, umaanib sa kabila. Which is yung aim ng kabila, sirain si PBBM. Diba? Alam mo, hindi namin makakalimutan na Singson, ha? Hindi namin makakalimutan yung ginawa mo. Oo, yung mismong pag-amin mo. Alam ba ninyo, sabi ng ating kaibigan na ito, yung sa top construction, yung nagkaroon sila ng bilyon-bilyong kontrata, ito yung sabi ng ating kaibigan. Mima, alam mo ba, hindi rin din dapat natin kalimutan na si mismong umamin, si Chavit, na pamilya niya ang may-ari ng Satrap Construction. At ayon sa DPWH data, nakakuha daw sila ng 62 contracts mula 2016 hanggang 2025 na aabot sa 2.7 billion. Diba? O, galit na galit daw siya sa korupsyon sa mga contractors. Pero siya mismo, di ba, ay isa sa pinakamalaking kontraktor na nakinabang. Napakataas naman ng hypocrisy mo. Ang tindi naman ng double standard mo. Ano to? Hypocrisy at its finest. Di ba? Alam din ninyo yung issue niya sa South Korea loan? Okay, dagdag natin. Ikwento natin sa inyo, mga minamahal. According sa ulat ng tawag dito, sa ulat ng Hank Yuri ng LCS Group. Oo, group po yan, mga minamahal, ni Chavit na dapat kasali
Itong si President Bongbong Marcos, dito nga po sa bridge project na ang halaga is 28.3 billion. Pero anong nangyari? Hindi po natuloy. Yan po yung naging resulta. Kanselado ang loan ng South Korea para sa Pilipinas. Ngayon, pinakatanong natin, sino nga ba talaga ang nakaperwisyo sa bayan? 'Di ba? Galit ka sa katiwalian, pero pag hindi nasunod ang gusto mo, bigla-bigla mo na lang sisiraan ang administrasyon. Abay, hipokrito naman tong lolo ninyo. Mga minamahal. Alam ninyo, sangkot din yan si Chavit di umano, sa iba't ibang mga klase ng korupsyon at kontrobersiya. Alam niyo yung Juteng Lenks? Tama ba yung pagkakabigtas ko? Juteng Lenks o Juteng Lenks. 'Di ba? Ilang beses na siyang nadawad dyan sa usapin na yan. Oo, sa illegal gambling. Oo, kahit lagi niyang dinidinay, kilala siyang malapit na operasyon ng sugal noong panahon niya. Gets ninyo, mga minamahal? Ito, pangalawa, smuggling allegation. May mga ulat noon. Alam naman ninyo yun, di ba? Na may mga ulat noon, na may mga connection daw siya sa mga smuggling, di umano, dito nga po sa mga luxury goods at iba pang items sa Ilocos, gamit ang impluwensya sa mga local politics. 'Di ba? Bukod pa doon, meron din siyang misuse of funds. Nabanggit din yan ng ilang tao sa Commission on Audit, 'di ba, sa kanilang mga report na may anomalyang pondo sa probinsya ng Ilocos Sur nung siya ay nakaupo. And lastly, yung issue sa family dynasty and control. 'Di ba, mula sa kanya hanggang sa kanyang anak at kapatid, hawak nila ang politika sa Ilocos Sur. Ang tanong kung tunay nilalabanan niya, ang korupsyon, bakit pinapatatag niya ang isang political dynasty na nakikinabang sa bilyong-bilyong kontrata sa kanilang lungsod? Tanong lang, mga minamahal. Kasi kung titignan, malinaw na pattern nito na kapag hindi, yung tunay na motibo dito, sobrang linaw. 'Di ba? Kapag hindi na pagbigyan ng posisyon, hindi na pagbigyan ng proyekto, talagang yung atake maninira Sisirain yung nakaupong administrasyon. Pero kung totoong nakikinabang sa kontrata, ang mga tao, tahimik yan. 'Di ba? Ganyan naman talaga sila Pag merong naambon, 'di ba? Tahimik. Pero pag hindi naambunan, ang daldal. Oo, parang babae, putak ng putak ang bibig. Hindi natin masasabi na yung ginagawa nila is laban sa bayan. Yung Marcos alis dyan, luklok ninyo. Lukoyin ninyo sarili nyo. Piniperwisyo nyo lang yung mamamayang Pilipino. Ang gusto lang ninyo ay makabawi sa kapangyarihan at makakuha ng impluwensya. Kaya kayo, mga kababayan, wag na wag kayong magpapaloko. Madaling sabihin na itong rallying nito ay laban sa katiwalian. Sobrang daling sabihin yan. Pero mismong track record, ni Chavit, tingnan ninyo, punong-puno ng bahid. Bahid ng kontrata, bahid ng anomalya. 'Di ba, walang moral ascendancy. Para lang siyang nanermon sa bayan. Kaya sa huli, huwag kayong pumunta. Yung imbes na nagpapahinga kayo, nagluluto kayo, iluto nyo na lang yan. I-family bonding nyo na lang yan. Pupunta sa rally for what? Paano pag magka-utod-utodan iyong mga tiil? Magkawakay-wakayan iyong mga kahimo? Magka-utod-utodan iyong mga tulan? Sa tingin ninyo, sagot yan ng mga politiko na yan? Hindi. Kasi una nilang sasabihin, sino ba nagsabing sumama ka? Diba? Mga minamahal, kalokan lola ninyo. Nakita ko pa tong post na to. Basahin natin. Sabi dito, Chavit Singson press conference ends with Marcos alis dyan movement. Aray choose, Diyos ko naman, daw to, anti-corruption, yung gusto. Pero ang pinaka-focal, pinaka-main point dito, is si Sara Duterte ay mailuklok sa pwesto. Di ba napaka-hypocrisy? Hipokrito talaga. So, ito, he admit that his family owns satrap corruption which bag 62 contracts. Yan na nga yung sinasabi ko nga sa inyo. Na itong si Chavit, ayaw sa korupsyon. Pero siya mismo, meron ding history ng ganon. Kaya, ano pa bang maaasahan natin?
Ano yan? Yung idiom, ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw, ganun ba yun? Uy, tanong lang ha. Tanong lang. Mga minamahal, nagtatanong lang tayo. Alright, yes. Kayo, ano yung masasabi ninyo? Anyway, yeah. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.